Servisyo Niño Corpus at ako nga si Jack Batallones, pansamantalang mahalili kay Migs Bustos na may sakit ngayon. At sa puntong ito, sa ating doktor serbisyo, mapag-uusapan natin ay goiter, hyperthyroidism at hypothyroidism. At makausap natin via Zoom, live via Zoom, si Dr. Nenuel Luna, isang endocrinologist at internist, or mas kilala siya Mr. Endo. Magandang umaga po, Dr. Luna. Welcome po sa Nagseservisyo Niño Corpus. Magandang umaga, Sir Jack. Magandang umaga po, Miss Nina. Good morning po sa lahat ng nanonood at nakikinig. Yes, Dr. Luna, Mr. Endo, yun yata yung inaano dito. Sir, ganito muna yung tungkol sa dito, yung hyper and hypothyroidism. Ano ho yung difference po niya? Alright, so unang-una, Sir Jack, we need to identify ano nga po ba yung thyroid. Ano po? So dito po sa ilalim ng ating Adam's apple, may maliit po na gland dito na pag lumulunok tayo gumagalaw. Yun po yung thyroid gland. And yung thyroid gland po, Sir Jack, ay nagpo-produce ng hormone. Kapag too much yung ginagawa niyang hormone, ibig sabihin sobrang aktibo ng thyroid, yun po yung tinatawag nating hyperthyroidism. Okay. Kapag naman sobrang tamad po nitong thyroid, hindi po gumagawa ng hormone, yun naman po yung tinatawag nating hypothyroidism. So yun po yung basic difference nung dalawa. Okay. And yung pagkakaiba po ng kanilang presentasyon would be, depende dun sa trabaho po ng thyroid. No? Kasi Sir Jack, alam naman natin na ang trabaho po ng thyroid ay sa metabolismo po ng ating katawan. Kaya kapag sobra-sobra, ito po yung mga pasyenteng nangangayayat, nanginginig, kumakabog ang dibdib. Pag sobrang kulang naman, ito naman, Sir Jack, yung mga pasyente na hindi nananaba ng hindi alam ang dahilan, hirap magpapayat, no? Sa sobrang bagal ng metabolism, giniginaw. So pagod agad, umaga pa lang, pagod agad, no? So yun po, basic pero pagkakaiba. Ano ba to? Kumbaga na sa genes ba to? Paano man ako? Kasi I have relatives, medyo marami sa aking mga kaanak, may ganyan. Halos pare-parehas yung kanilang sakit. Tama po yung observation mo, Sir Jack, no? Marami pong sakit sa thyroid ay namamana o di kaya naman po yung nasa genes. Kaya pag tinatanong po tayo, saan po ba galing? Sa lifestyle po ba? Sa kinakain? Ang marami po ay galing lang po talaga. Pag itanongin natin yung mga pasyente, tama ka, Sir Jack, no? Meron po silang mga pinsan, tito, tita na meron din pong hyper o hypothyroidism. So, great majority po sa lahi or sa genes. Oo, tsaka parang napansin ko sa kanila yung sa eyes. Tama po ba, Doc? Yes, parang, Tama po. Yan po ay sa mga pasyenteng may hyperthyroidism. Yung po, Sir Jack, sa lumalaki na yung kanilang leeg, lumuluwa pa po yung kanilang mata. So, senyales po yun nung tinatawag naming Graves' disease. Graves' disease. So, bukod po dun sa parang lumalaki yung leeg and parang ano po yung nangyayari sa mata? Anong tawag? lumuluwa. Lumuluwa po, Miss Nina. Opo. So, ang nangyayari po kasi doon, Miss Nina, ay meron pong lumalaban, umaatake sa sariling thyroid, no? Ang ating po kasing katawan napakagaling na kapag marami na po yung hormone, titigil na pong magtrabaho po yung thyroid. O kumbaga, babawasan niya yung trabaho. Pero sa mga pasyenteng may Graves' disease, kahit na po ang dami-dami pa ng hormone, sasabihin po ng mga antibody, uy, gumawa ka pa ng gumawa kasi parang naka-autoimmune, ibig sabihin umaatake siya sa sarili po niya. So yun po yung Graves' disease. Opo. But aside from yung sinabi niyong lumuluwa ang mata, lumalaki ang leeg, ano pa po yung ibang sintomas ng hyper to, no? The opposite of hypothyroidism. And siguro po, let's compare the two para malinawan po tayo kasi mamaya baka mapagbaliktad po yung hyper. Tama po kasi ang dalawa kailangan po natin ma-differentiate kasi totally magkaiba po ang gamutan. Ano po? So una po, ang thyroid po in charge sa metabolism. So sa hyperthyroid po, sila po ay sobrang nangangayayat. Minsan napagkakamalang may diabetes, may TB, yung biglang payat po ba? Ano po? On the other hand po, ng mga pasyente naman pong may hypothyroidism, sila naman po yung tumataba ng walang dahilan or hirap pong magpapayat. Yung mga pasyente pong may obesity, pinapacheck po namin ang TSH po nila. Meron din pong trabaho ang thyroid sa heart, no? So yung mga pasyente natin na hyperthyroid, sobra,
sila po yung mga nagkakabog ang dibdib, yung po nagpa-palpitation po. Sa kabila naman po, bumabagal naman po ang tibok ng puso. Ang thyroid din po ay in charge sa temperatura ng katawan. Kaya po, yung mga pasyenteng hyperthyroid, hindi po makatolerate ng sobrang kumbaga init na init po sila sa pakiramdam. Kahit nasa aircon, nasa loob po sila ng air-conditioned room, sobrang nagpapawis pa rin po sila. Sa kabaligtaran naman po, ang mga pasyenteng hypothyroidism, may tinatawag na cold intolerance, kahit yung iba init na po ang pakiramdam, sila po ay parang okay lang, minsan ginaw pa ginawin. No po, constipated po kapag hypothyroidism kasi hindi gumagalaw masyado yung bituka. Minsan naman po madalas ang pagdumi or nagda-diarrhea or frequent po ang pagdumi kapag hyperthyroid naman po. So totally sobrang magkaiba po ng kanila pong presentation kasi sobrang magkaiba din po ang gamutan ng dalawa po. Okay, at least Yan. malinaw na yung part Okay. na yun. No? Oo. Dahil minsan ko-correct mo hindi hyper yun. Ayun pala, meron din pala talagang hypo. di ba? Magka-opposite. May isa Oo, mas magkaiba mataba, talaga siya. ay yung isa mas papayat siya. Yeah, Oo. Pero Doc, balikan ka namin ha. Meron lang po kaming flash report. DZMM Radyo Patrol Flash Report. Umakyat na sa 24 ang nasawi matapos lumubog ang Roro vessel na MV Trisha Kirsten 3 sa Basilan. 6 na buwang sanggol kasama sa mga namatay. Ang detalye ng balita, hatid ni FMR News, Noreen Igonya. Noreen? Yes, Ninia, kinumpirma ng Philippine Coast Guard na kasama sa 24 na na-recover na bangkay ay ang 6 na buwang sanggol na babae na sakay sa nalunod na MV Trisha Kirsten 3 ng Allison Shipping Lines alauna ng madaling araw kanina, Enero 26, sa Balok-Balok Island, Jaji Mutamad sa Basilan. Ayon sa investigasyon, alas 9:20 ng gabi nitong Enero 25, umalis ang barko lulan ang nasa 332 na mga pasahero at 27 na crew members mula sa Zamboanga City papunta sana sa Hulu-Sulu nang mangyari ang insidente. Sa ngayon ay nasa 24 na sa latest update ang naitalang nasawi kung saan Ninya ang dalawa nito ay mga menor de edad na edad 4 na taong gulang at 3 taong gulang din. Kasama na rin yung pangatlo na yung 6 na buwang sanggol. Patuloy pa rin na pinaghahanap ngayon ang nasa mahigit sa 30 at 300 plus naman ang na-rescue. Ayon sa kay PCGA Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, ang barko ay may seating capacity na 352 na pasahero, kaya tiniyak nilang hindi ito overloaded. Sa ngayon ay patuloy pa ang search and rescue operations at inaalam pa ang sanhi ng naturang insidente. Noreen, wala bang balita sa pagsusuot ng life vest? For example, yung kunyari, napakalungkot yung balita mo, may 6 na buwang sanggol. Tapos may minors, no? May 6 years old and Yes, ano yung isa? 6 8? at 3 ba? 3 years old, Oo. Noreen? Tama? Noreen? Yes, Ninya, ang mga pasahero ng mga ganong sakayan, binibigyan sila ng life jacket at usually yung mga higaan nila may mga life jacket pero hindi lang na-mention ng Philippine Coast Guard kung sinuot ba ng mga pasahero ang life jacket kasi ang nabanggit ng isa sa mga pasahero ay natulog sila nung nangyari ang insidente. Kaya kaya pag natutulog ka, Oo, pag natutulog ka Yes. siguro hindi komportable, nagtanggal yung iba. Oo. Obviously yung 6-month-old hindi naman magla-life jacket yan, ano. Pero yung mga mas bata, kunyari minor, sabi mo kanina, ilang taon ba? Yung 6 ba or 8? How old, Noreen? May 3 years old, 4 years old at may 6 months old. Nako, naman may Wawa balita ka ba sa mga magulang nila kung na-rescue? Sa ngayon niya ay wala pang nabanggit ang ating Philippine Coast Guard pero sana nga yung mga magulang ng mga bata ay na-rescue na rin kasi nasa 316 na yung rescued at konti na lang yung pinaghahanap hanggang sa ngayon. Nasa mahigit 20 na lang or 30
nasa 24 na yung yung na-recover na mga bangkay at hopefully yung mga na-missing ay may mga buhay pa sa kanila, Ninya at Check. Okay, sige Noreen. Yan muna namin ikaw mag-gather pa ng ibang information. And mamaya, makasama ka namin sa Arangkada Balita. Maraming salamat, Noreen Igonya. DZMM Radyo Patrol Flash Report. Balikan po natin ang ating Mr. Endo, Dr. Nenuel Luna, at pinag-uusapan nga po natin itong goiter, hyperthyroidism, and hypothyroidism. Siguro, Doc, bago tayo magpaalam, baka meron po kayong mga paalala sa ating mga kaserbisyo, ating mga kababayan, na siguro may pinagdaraan ng ganito or baka ang feeling nila meron pala silang sintomas. Ano po yung pwede nilang gawin? Sige po. Maraming salamat po, Miss Ninya. Unang-una po, balikan ko lang po yung goiter, yung po ibig sabihin malaking thyroid. So kapag nakakapansin po kayo ng parang nakabukol sa leeg po ninyo or may nakakapang bukol, ang kailangan lang po natin gawin ay kumonsulta. Sapagkat sabi nga po ni Sir Jack kanina, ang karamihan po dito ay namamana lamang po o nasa genes po natin. Isang paraan din po para maiwasan po natin ang goiter is kumain po ng appropriate na amount ng iodine. Gumamit po tayo ng iodized salt. At sa lahat ng pagkakataon kapag nakaramdam po tayo ng sintomas ng hyper o hypo, tayo po ay kumonsulta. Alright, maraming salamat, Doc. May comment dito, pogi ni Doc, from Ms. Nona Damian. Maraming salamat, Dr. Nenuel Luna. Sir, salamat po sa oras niyo. Oy, maraming salamat